Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating nakaraang pag-aaral ay natutunan natin ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo. Ngayon naman ay nasa ika-25 paniniwala na tayo. Ang paniniwala sa ikalawang pagparito ni Kristo. May tanong ako sa inyo. Nakaranas na ba kayong maghintay sa isang taong mahal ninyo? Maaring isang magulang na galing sa malayong lugar, isang kaibigang matagal ninyong hindi nakita, o isang mahal sa buhay na matagal ninyong hinintay na makauwi. Habang naghihintay tayo, may pananabik, may pag-asa, may kasiyahan. Ganito rin ang nararamdaman ng mga Kristiyano tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Ang ikalawang pagparito ni Kristo ang dakilang pag-asa ng bawat mananampalataya. Ito ang araw na magwawakas ang kasalanan, pagdurusa, sakit at kamatayan. Ngayon, pag-usapan natin ang mahalagang katotohanan tungkol sa ikalawang pagparito ni Kristo. Una, babalik si Jesus. Ito ang isa sa pinakamalinaw na pangako sa Biblia. Sabi ni Jesus sa John 14:1-3, "Huwag mabalisa ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ako'y yayaon upang ipaghanda ko kayo ng lugar. At kung ako'y yayaon at kayo'y maipaghahanda ng lugar, muli akong babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili." Napakagandang pangako nito. Hindi tayo iniwan ni Jesus ng walang pag-asa. Umalis siya upang maghanda ng lugar para sa atin at nangako siyang babalik upang kunin tayo. Ikalawa, ang kanyang pagdating ay literal at personal. May mga nagsasabing ang pagbabalik ni Jesus ay simboliko lamang. Ngunit malinaw ang Biblia. Sa Gawa 1:9-11, habang umaakyat si Jesus sa langit, sinabi ng mga anghel, "Itong si Jesus na kinuha sa langit mula sa inyo ay babalik ding gaya ng inyong nakitang pag-akyat niya sa langit." Ibig sabihin, ang mismong Jesus na umakyat sa langit ang siya ring babalik. Hindi siya ibang tao, hindi siya simbolo lamang, hindi siya espiritu lamang. Si Jesus mismo ang darating. Ikatlo, ang kanyang pagdating ay makikita ng lahat. Sabi sa Pahayag 1:7, "Narito siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata." Hindi magiging lihim ang kanyang pagdating. Hindi ito mangyayari sa isang lugar lamang. Makikita siya ng buong mundo. Sabi rin sa Matthew 24:27, "Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikislap mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din ang pagdating ng Anak ng Tao." Kaya walang kailangang manghula kung dumating na si Jesus. Kapag siya ay dumating, malalaman ito ng lahat. Ikaapat, walang nakakaalam ng eksaktong araw at oras. Maraming tao sa kasaysayan ang nagtangkang hulaan ang petsa ng pagbabalik ni Jesus. Ngunit malinaw ang sinasabi niya sa Matthew 24:36. Tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Hindi ibinigay ng Diyos ang petsa. Sa halip, binigyan niya tayo ng mga tanda upang malaman nating nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Kaya ang mahalaga ay hindi ang malaman ang eksaktong araw, kundi ang maging handa araw-araw. Ikalima, bubuhay ni Jesus ang kanyang mga tapat na anak.
Isa ito sa pinakamagandang pangako ng Biblia. Sabi sa 1 Thessalonica 4:16-17, ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw ng utos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Isipin niyo yun. Ang mga mahal natin sa buhay na namatay na tapat kay Jesus ay muling mabubuhay. Wala nang paghihiwalay, wala nang libingan, wala nang kamatayan. Ang muling pagkabuhay ay isa sa pinakadakilang himala na mangyayari sa pagdating ni Kristo. Ika-6, ang ikalawang pagparito ang ating pinagpalang pag-asa. Sabi sa Tito 2:13, habang hinihintay natin ang pinagpalang pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Bilang mga Adventista, ang salitang Advent ay nangangahulugang pagdating. Kaya ang ating pananampalataya ay nakasentro sa pag-asang babalik si Jesus. Hindi tayo nabubuhay lamang para sa kasalukuyan. May mas magandang kinabukasan na inihahanda ang Diyos para sa kanyang bayan. Kaya ano ang ating paniniwalaan ngayon? Babalik si Jesus. Ang kanyang pagdating ay literal at personal. Makikita siya ng bawat mata. Walang nakakaalam ng eksaktong araw at oras. Bubuhayin niya ang mga tapat na namatay kay Kristo. At ang kanyang pagbabalik ang dakilang pag-asa ng bawat Kristiyano. Sinabi ni Ellen White, the doctrine of the Second Advent is the very keynote of the sacred scriptures. Ipinapakita nito na ang buong Biblia ay tumuturo sa dakilang araw ng pagbabalik ni Jesus. Mga kaibigan, habang nakikita natin ang kaguluhan sa mundo, mga digmaan, kalamidad, sakit at paghihirap, mas lalo nating nakikita na malapit nang matupad ang pangako ng Diyos. Maaaring may pinagdadaanan ka ngayon. Maaaring may sakit. Maaaring may problema sa pamilya. Maaaring may luha at sakit na matagal mo nang dinadala. Ngunit tandaan mo ito. Hindi habang buhay ang sakit. Hindi habang buhay ang pagdurusa. Hindi habang buhay ang mundong ito. Darating si Jesus. At kapag siya'y dumating, papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang pagluluksa. Tanging kagalakan, kapayapaan, at buhay na walang hanggan kasama si Kristo. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako si Mary Mi na nagpapaalala. Mary Mi man ang iyong pinagdadaanan ngayon. Huwag kang mawala ng pag-asa. May Jesus na naghahanda ng lugar para sa iyo. At balang araw, babalik siya upang ikaw ay makasama niya magpakailanman. God bless us all.